So, bale, nasa Numbers chapter 18 na nga po tayo. So, babasahin po natin ang verse 1 to 7. Maikli lang po siya, pero sige. Sabayan niyo po ako sa aking pagbasa. Verse 1, sinabi ng Panginoon kay Aaron, ikaw at ang iyong mga anak at ang sambahayan ng iyong mga magulang na kasama mo ay magpapasa ng kasalanan ukol sa santuaryo. At ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ay magpapasa ng kasalanan ng inyong pagiging pari. Isama mo rin ang iyong mga kapatid mula sa lipi ni Levi, na lipi ng iyong ama upang sila'y makasama mo at maglingkod sa iyo, samantalang ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ay nasa harap ng tolda ng patotoo. Sila'y maglilingkod para sa iyo at para sa buong tolda. Huwag lamang silang lalapit sa mga kasangkapan ng santuaryo, ni sa dambana upang hindi sila mamatay, maging kayo man. Sila'y makikisama sa iyo at maglilingkod sa toldang tipanan. Sa buong paglilingkod sa tolda at walang sino mang ibang dapat lumapit sa iyo. Gampanan ninyo ang mga gawain sa santuaryo at ang gawain sa dambana upang huwag nang magkaroon pa ng kapuotan sa mga anak ni Israel. Ako ang pumili sa inyong mga kapatid ng mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel. Sila ay isang kaloob sa inyo na ibinigay ng Panginoon upang gawin ang paglilingkod sa toldang tipanan. Last verse. At gagampanan mo at ng iyong mga anak na kasama mo ang inyong gawain bilang pari sa bawat bagay ng dambana at doon sa nasa loob ng tanging tabing at kayo'y maglilingkod. Ibinibigay ko sa inyo ang pagiging pari bilang kaloob at ang sino mang ibang lumapit ay papatayin. Muli po nating tawagin si Pastor George. Hello. Okay, salamat po. At dito na rin yung cellphone ko. Okay, ituloy natin itong ating pong series sa Book of Numbers. I hope na hindi tayo naboboring sa ating pinag-aaralan dito sa aklat na ito. At nasa kalagitnaan pa lang tayo ng aklat ng Numbers, so medyo long journey pa talaga. But I hope everybody is learning from what we are looking at in this book. And ako rin, sa sarili ko, ay talagang nag-aaral at marami ring natututunan sa aking sariling pag-aaral. Isa sa mga naging balita na matindi ngayong linggong ito ay ang assassination attempt sa dating Pangulo ng Amerika na si Donald Trump, na ngayon din ay kandidato para sa pagiging pangulo uli ng bansang Amerika. Hindi malinaw kung ano ang motibo ng assassination attempt na ito, pero ang gunman ay isang 20-year-old na batang lalaki lang. So, nakakagulat na ang lakas ng kanyang loob at wala siyang takot na gawin yung isang napakahirap na na pagtatangka. Na isipin natin, ayan ay Amerika. Pangalawa, may mga secret service agent na nakapaikot sa dating Pangulong Trump, at napaka-extensive ng CCTV sa lugar na yan. At ayon nga sa report, mga 400 feet lang ang layo niya doon sa mismo kay Trump. At bakit nagkaroon siya ng ganong klase ng resolusyon na lumapit ng husto para patayin ang Pangulo ay isang bagay na talagang nakakagulat.
At alam naman natin, napatay rin naman siya mga minuto lang matapos. So, ilang minuto lang matapos na kanyang barilin yung presidente ay napatay rin siya agad. At ito ay isa lamang sa mga insidente na nangyayari ngayon sa Amerika at maging sa ibang lugar na mga kabataan na nagpapakita ng kanilang kawalang takot na gumawa ng violence against others, di ba? Na babalitaan natin na mga kabataan na biglang papasok sa school at pagbabarilin yung mga estudyante, mga bata roon. At nakakatakot talaga, no? Ang maraming mga young people in our time na fearless in committing crimes against their fellow humans. But kung nagagawa ng tao yan, ng walang takot laban sa kanyang kapwa-tao, lalong magagawa ng tao yan sa Diyos na hindi niya nakikita. Mas marami sa ating panahon ngayon ay nagpapakita na ng kanilang kawalang takot sa ating Panginoong Diyos. Kawalang galang sa pagharap sa isang banal na Diyos. Ang ating modern culture ay nagre-resist sa katotohanang dapat tayong matakot sa Diyos. Bakit kaya? Because we have lost our awareness of both God's holiness and our own sinfulness. No, it is as if fearing God is seen as ignoble. Ang pagkatakot sa Diyos ay parang isang bagay na hindi na karangalan sa ating panahon ngayon. At hindi mo lang makikita yan sa mundo ng mga di mananampalataya. Even within churches today, we can see that godly fear is not being seen in their worship services. Entertainment and fun have become the atmosphere in many worship services today, while joyful solemnity is considered to be an old fashion. Now, dito sa pag-aaral natin sa aklat ng mga bilang, nakita rin natin ang kawalang takot na siyang katangian na ng puso ng mga Israelita. Matatandaan lamang na sa nakaraan nating pag-aaral, na ang Diyos ay binuka yung lupa para kainin, no, lamunin yung mga naghimagsik laban sa kanya, si Korah, si Dathan, si Abiram, kasama ng kanilang mga pamilya. Gayon din, nagpadala ang Diyos ng apoy para supukin ang 250 conspirators. Isipin nyo kung nandoon kayo at makikita nyo yung ganong sitwasyon, di ba yung nakakatakot na yon? Pero kinabukasan, ang buong bayan ay nagpakita uli ng paghihimagsik laban sa Diyos at pagpapakita ng kanilang kawalang takot sa Diyos. Dahil dito, ang Diyos mismo ang nag-address doon sa lack of fear ng kanyang bayan through the dramatic sign of making Aaron's staff sprout with almond flowers. 'Di ba? Kita nyo yung tungkod ni Aaron, ay bigla na lamang, sabi pagkatapos ng magdamag ay nakita na merong sumibol na bulaklak ng almendras o almond flowers. Ito ay para ipakita na si Aaron lamang ang binigyan ng karapatan na lumapit sa presensya ng Diyos sa tabernakulo, at ang sino mang lalapit maliban sa kanya ay mamamatay. Kaya nga, nung makita ito ng mga Israelita, mababasa natin, silang lahat ay natakot. Nag-instill ito ng fear sa kanilang puso. Nakita nila ang bigat ng paghihiganti ng Diyos sa kasalanan na kanilang gagawin sa kanyang harapan. Nakita nila na kung sila'y magpapakita ng kawalang takot sa kanya sa pamamagitan ng pagsuway, ay sila'y mamamatay. Pero isang bagay pa na dapat ay hindi ma-miss sa pangyayaring ito, sapagkat
kung titingnan natin, animoy mamimiss ng bayan ng Israel yung significance ng pagtubo nung yung isang staff na patay ay nagkaroon ng buhay at nagkaroon pa ng umusbong pa yung isang almond flowers, ay hindi lang nagpapakita ng authority ni Aaron so that people will have that fear to disobey God doon sa kanyang kalooban. Pero ito isang bagay na hindi dapat ma-miss din, na hindi ang Aaron's staff, yung budding of Aaron's staff, is also the symbol that God is showing His blessing and His mercy toward them. They need to understand na ang Diyos ay banal at ang Diyos ay matuwid. Pero dapat din nilang maintindihan na ang Diyos ay mahabagin at ang Diyos ay mabuti. Alam nyo, ang ginagawa ni Satan, pinaghihiwalay niya yan sa isipan ng marami. Kung makukonbinsi niya na ang Diyos ay mabuti at makukonbinsi niya sa tayo na ang Diyos ay mabuti, no? At siya'y mahabagin, kukonbinsihin niya tayo para nang sa ganon, tayo ay patuloy na gumawa ng kasalanan dahil ang Diyos naman ay mabuti. Ang Diyos naman ay mahabagin. Pero sa kabilang dako, kung makikita natin na ang kasalanan ay may consequence at ang consequence nito ay paghatol ng Diyos, kukonbinsihin naman tayo ni Satanas na ang Diyos ay mabagsik at hindi siya mapagpatawad at hindi siya mabuti. Pero dapat maging malinaw sa ating lahat that God is holy and just. At the same time, God is merciful and good. At yun ang isang bagay na dapat na maging malinaw sa kaisipan ng mga bayan ng Israel at maging sa atin ngayon. At itong chapter 18, yan ang dinidiscuss niya. Yung ministry ni Aaron at ng mga Levita was given to take care of and to guard the tabernacle upang yung puot ng Diyos ay hindi dumating sa bayan ng Israel. Babantayan ng mga saserdote ni Aaron at ng mga Levita ang tabernakulo para walang sino man ay gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng Diyos dahil nilalapastangan ang kanyang kabanalan. So ang mangyayari, sila ay magsisilbing tagapamagitan ng Diyos at ng bayan ng Israel. At ang anak ni Israel ay magkakaroon ng access sa Diyos sa pamamagitan lang nila. Itong ministeryong ito ay, of course, will be fulfilled later in the person and work of Christ, being the great high priest of all the redeemed. Si Kristo ang siyang totoong gaganap at magiging katuparan at sa kanya nakaturo yung gawain ng pagiging tagapamagitan ng mga saserdote ni Aaron sa Diyos at sa bayan ng Israel. Ito'y nakaturo kay Kristo sa hinaharap na siyang punong pari na tagapamagitan ng mga makasalanang kanyang tinubos sa harapan ng isang Diyos na banal. Kaya nga, masasabi natin na ipinapakita rito yung habag ng Diyos, the mercy of God. It is not just to instill in the hearts of the people that they have to fear God because God is holy and God is just, but they have to understand and realize that God is also good and God is also merciful, and thus we have to perform our ministry and our duty in the light of God's mercy. So, ang message na gusto kong bigyan ng diin sa umagang ito ay ito. Our ministry reflects God's mercies bestowed upon us. Our ministry reflects God's mercy bestowed upon us. So God called Aaron and sons together with the Levites to minister at the tabernacle. Yun ang nakita natin. At hindi ito para isatisfy lang na yung Diyos na nagnanais ng paglilingkod, kundi proteksyonan
ang kabanalan ng Diyos na hindi niya ipakita ang kanyang galit sa mga taong makasalanan dahil sila ay lalapastangan sa kanyang kalooban. So babantayan nila yung tabernakulo. Gagard nila yung tabernakulo. Walang sino mang makakapasok doon nang hindi nararapat. Bakit? Dahil para proteksyonan ang kabanalan ng Diyos at proteksyonan din yung mga tao doon sa kabanalan ng Diyos. Yan ay pagpapakita ng mercy ng Diyos. Pwedeng hindi gawin ng Diyos yun eh. No, pwedeng ang Diyos hindi na magbigay ng ganyang klase ng patakaran at hayaan na lang niya na gawin ng mga tao ang kanilang gusto at sila ay parusahan ng Diyos at sila ay mapahamak lahat. Pero hindi. Ginawa ng Diyos yun para ipakita ang kanyang habag sa kanyang bayan. At itong kahabagang ito ay para maging udyok sa larangan ng paglilingkod. So here we can see the ministry of Aaron is the manifestations of God's mercy. So what kind of ministry did Aaronic priesthood have? And I have 5 headings. 5 headings. First, it is a solemn ministry. Verse 1. So the Lord said to Aaron, "You and your sons and your father's house with you shall bear iniquity connected with the sanctuary, and you and your sons, you shall bear iniquity connected with your priesthood." So anong magiging trabaho nila? They were now to carry the sole liability for protecting the tabernacle or the sanctuary of God. So babantayan nila yung mga sagradong elemento na nasa loob ng tabernakulo. Babantayan nila yung mga sagradong lugar doon sa loob ng tabernakulo. Ang mga Levita naman ang magbabantay sa labas ng tabernakulo para walang sino man ay makapasok sa loob ng tabernakulo. So makikita natin na ibinigay ng Diyos yun. Sila ay maglilingkod sa ganong klase ng gawain para maproteksyonan ang holiness ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos sa harapan nila. At kung sila ay magiging bigo sa kanilang misyon, sila rin ay mapapahamak. Ang mga saserdote, ang mga Levita, at ang sinumang gagawa ng mga bagay na paglabag sa kalooban ng Diyos, sila ay mapapahamak doon. Now, of course, yan ang sa lumang tipan, yan ang sa panahon ng mga Israelita. Na sa bagong tipanan, hindi na ganito ang ating ginagawa. Pero yung ministeryo na pagiging solemn at yung responsibilidad ng pagpoprotect at paggaguard ay ipinagkaloob ng Diyos sa mga pastor o mga matatanda sa iglesia, the pastors or elders of the church. At ang ganilang babantayan ay hindi na yung tabernakulo, sapagkat wala ng tabernakulo. Hindi ang templo, sapagkat wala na rin ang templo. Ang babantayan nila ay ang kaluluwa ng mga taong kabilang sa kanyang kawan. Sila'y tinatawag na shepherds of the flock. At paano nila ito babantayan? Sa pamamagitan ng kanilang matapat na pagtuturo, pangangaral, ng ebanghelyo ng katotohanan. Basahin natin Hebrews chapter 13, verse 7a. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account to God. So the work of the pastor is all about protection of the truth by faithfully teaching and by faithfully applying it in the lives of those who are under His care. So, ang pagiging pastor ay hindi prestige. Ang pagiging pastor ay hindi isang great career of life, no? Hindi rin ito isang trabaho na maginhawa, relaxing, no? Hindi rin ito power. It is a solemn task. Kaya nga sabi ni James James chapter 3 verse 1, "Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness." Nakita niyo mga kapatid kung gaano katindi
ang gawain ng isang pastor, ng isang tagapanguna ng isang iglesia. Siya ay protector. Hindi siya manager. No? Hindi siya CEO. Hindi ito great career. Ito ay trabaho ng security guard. Nagbabantay. Nagbibigay ng proteksyon. No? Sa kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan ng matapat na pagtuturo at pangangaral ng kanyang salita. Pero gusto ko rin bigyan diin, mga kapatid, hindi lamang trabaho ng pastor ang pagbabantay at pangangalaga. Trabaho ito ng bawat isa. Bakit? Sapagkat sa banal na kasulatan, pagdating sa bagong tipan, ang mga pare ay wala na sa lahi, kundi ito ay nasa lahat ng mga Kristiyano. Ang tinatawag nating the priesthood of all believers. 1 Peter chapter 2 verse 5. Sino daw ang mga pare sa bagong tipan? Lahat ng mananampalataya. Lahat ng Kristiyano. Lahat ng mga taong nagkaroon ng kaugnayan sa punong pare na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So, it is the main task of the pastor, but it is also the responsibility of all Christians to protect the truth and to protect each one of us. So sana makita natin kung gaano ka-solemn ang tungkuling nito. Pangalawa, it is not only a solemn ministry, it is a shared ministry. It is a shared ministry. Verses 2 to 4. And with you bring your brothers also, the tribe of Levi, the tribe of your father, that they may join you and minister to you while you and your sons with you are before the tent of the testimony. They shall keep guard over you and over the whole tent, but shall not come near to the vessels of the sanctuary or to the altar, lest they and you die. So, yung pagkakaroon daw ng mga Levita, at anong trabaho ng mga Levita? Sila yung magiging kaagapay ng mga saserdote ni Aaron. Si Aaron at ang kanyang mga anak, sila lang ang mga saserdote. At yung mga Levita, lahi ng mga ni Levi, sila naman ang magtatrabaho na magsisilbing kaagapay, alalay, katulong para maging maayos ang paglilingkod ng mga saserdote ni Aaron. So it is a shared work. No? Bagamat ang mga Levita, hindi sila pwedeng pumunta sa loob ng sanktuaryo, pero binigyan sila ng privilege na tulungan ang mga naglilingkod sa loob ng sanktuaryo sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon sa labas naman ng sanktuaryo. So, yun ang dapat nating makita. So, yung principle ng shared ministry ay patuloy na nananatili yan sa bagong tipanan. Sa bagong tipan, andun pa rin ganun pa rin nag-ooperate ang ministeryo ng Panginoon. Of course, wala nang tabernakulo. Pero yung prinsipyo ng leadership and support in the leadership remains. So, the ministry is not a one-man band na kung saan yung pastor will all do the work and will also receive all the credit. No? Yes, pastor is called to a specific ministry, distinct from other members. But the ministry is a shared one where everybody is involved. Yan ang ministry, no? The ministry is not only about what? Preaching and teaching God's word. Ano pa ba ang ministry? It is about helping each other to be mature in faith. Tulungan upang ang bawat isa ay lumago, tumibay sa pananampalataya. Ito ay pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan. Pagiging katiwala ng mga possessions na ibinigay ng Diyos. Pagiging masigasig sa pag-iibanghelyo at pagmimisyon. Pagpapatibay sa bawat isa upang sila'y maging isang mabuting mamamayan. Mga mabuting asawang lalaki at asawang babae. Mabuting magulang, mabuting anak. Ang iglesia ay inilagay upang ang bawat isa ay maglingkod para turuan ang mga bata sa daan ng Panginoon. At tulungan ang bawat isa na labanan
ang kasalanan at kamunduhan. That is church is all about. The church is viewed by the New Testament as a shared work. But not only that, the church is viewed by the New Testament as a family, not a religious club. Diba? Sa religious club, ang binibrim doon ay mga ministry program, mga magagandang programa sa iglesia na magiging abala ang bawat isa at involve ang bawat isa. Hindi. We are brimming to develop servants. We are brimming to develop each one to become a good servant of the Lord. It is a shared ministry. Thirdly, it is a serving ministry. Ministry is not professionalism. It is serving. Alam nyo, yung panahon natin ngayon, may mga pastor, parang CEO, no? Para mga CEO sa mga kumpanya, no? O kaya mga manager. Hindi mo nga makausap no? Dahil nga pagkatapos mag-preach, bigla na lang mawawala. At kung gusto mo makipag-usap sa kanya, puntahan mo doon sa kanyang opisina o makipag-appointment ka sa kanya. No, parang ganyan. Pero totoo yun. Maaaring nakakatawa, pero totoo yun. Nangyayari yun. Professionalism has nothing to do with the heart of ministry. Yung mga doktor, yung mga lawyers, yung mga engineers, yung mga accountant, mga professional yan. Binabayaran sila dahil sa kanilang propesyon at dahil sa kanilang titulo. Tama? At kanilang pinaghuhusay yung kanilang professional career para meron silang tinatawag na professional career path at kailangan ng mahuhusay na training to become more skillful o yung sinasabi ng iba, marketable, buyable, no? At makilala sila at sila maging successful. Ministry, however, is a mission where success is not gauged by the number of followers or material profits or popularity. Ministry is gauged by the faithfulness to the calling. Hindi tinitingnan kung ano yung dami ng mga tagasunod, kundi yung katapatan ng naglilingkod. No? At minsan nangangailangan ng sakripisyo sa kanyang bahagi. Sapagkat ang paglilingkod sa Ebanghelyo ay paglilingkod para tuparin ang panawagan na luwalhatiin ng Diyos at palaguin ang pananampalataya ng bawat isa. They serve people as an expression of their service to God. And they serve God through their service to people. And that is ministry. That is service. That is not professionalism. Right? So in the case of Aaron and his sons, mga anak niya at ang mga Levita, anong klaseng ministry meron sila? Verse 5, you shall keep guard over the sanctuary and over the altar that they may never again be wrath on the people of Israel. Anong trabaho daw ni Aaron at ng kanyang mga anak? Sa loob daw nung sanctuary, no? At yun ang trabaho niya, kinakailangan niyang magsakripisyo. Di ba nabasa natin sa chapter 16 verse 48? Anong ginawa ni Aaron nung makita niya na yung salot ng Diyos ay lumalaganap na doon sa assembly o sa community ng bayan ng Israel? Kumuha siya ng insenso, tumakbo siya sa gitna nung assembly. At sabi roon ang ginamit na salita, he stood between the living and the dead. Tumayo siya sa gitna ng mga buhay at mga patay. Isabihin, handa siyang magsakripisyo. Gusto niyang tiyakin na ang mga tao ay hindi mapapahamak sa pamamagitan ng kanilang maling paglapit sa Diyos. Sa bagong tipanan, wala nang tabernakulo tulad ng sinabi ko. Wala na yung mga ganyan. Pero inutusan ni Pedro ang mga matatanda sa iglesia. Anong sabi niya? Sabi ni Pedro sa mga elders, you should not lord over them or to be domineering over those in their charge, but be example
to the flock. 1 Peter chapter 5 verse 3. Huwag kayong maging siga sa loob ng church. Huwag kayong bossing. No? Kundi maging halimbawa kayo kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod. Dapat ang isang lingkod ng Diyos, ang isang leader ay servant leader. Intindihan niyo yan? Servant leader. Yan ang dapat din na attitude ng bawat Christians. No? Hindi mo yan dinidemand lang sa iyong pastor. Dapat pastor, ikaw ay servant leader. Hindi ikaw rin. Servant ka rin. Lahat tayo servant, di ba? Ano ba yung servant? Yung servant, siya ay naglilingkod, hindi lang nagnanasa na paglingkuran. No? He's willing to serve, not just to be served. Siya ay gustong tumulong, hindi lang gusto niyang siya ay tulungan. Siya ay handang manalangin sa iba. Hindi lang gusto niyang, pag-pray mo naman ako lagi. Hindi, nagpe-pray ka rin para sa iba. Di ba? Gusto niyang mag-assist, hindi lang nag-expect ng assistance. That is the servant. Because ministry is serving. So, the ministry is a solemn ministry. It is a shared ministry. It is a serving ministry. Fourthly, it is a selected ministry. Verse 6, and behold, I have taken your brothers, the Levites, from among the people of Israel. They are a gift to you, given to the Lord, to do the service of the tent of meeting. So Aaron and his sons, as I said, will serve as priests, and Levites will serve as a support to the ministry of the priests. And they were there not by self-appointment. God called them to that position. Hindi sila nag-appoint ng kanilang sarili. No? Bakit nga ba mga Levita at hindi yung ibang tribo? Bakit si Aaron ang pinili at hindi yung mga iba pang Levita na katulad ng mga Kohatites na gustong maging priest din, di ba? Bakit? Hindi ko alam. Kasi yun ang gusto ng Diyos. It is God's prerogative. Alam mo, minsan may mga tanong na sasabihin mo na lang, hindi mo alam eh. No? Na sasabihin mo na lang, yun ang gusto ng Diyos. God's prerogative yun eh. It is God who select because it is God who must receive honor and not the ministers. Sa bagong tipanan, ganun din yung prinsipyo na dapat i-apply. Yung mga elders at yung mga deacons, hindi sila mga self-appointed sa office. No? Hindi ko alam. Naging practice ito sa iba. Pero dito sa church natin, hindi natin ginagawa yan. Hindi na, walang sino man nagsasabi, boto mo ako ha. Gusto ko maging deacon. Ha? Meron ba? Pagka nagkakaroon ng di ba, ng tawag nito, nominations, secret ballot nominations, palagay ko wala naman siguro naglagay ng pangalan niya ron, no. Kailangan natin ng 2 deacons, lagay mo pangalan mo kagad. Oh. I hope hindi yan ginawa ng mga deacons natin, hindi ko alam. Ang punto ko, let others do that for you. No? It is not a self-appointment office. And even pastor is not a self-appointment office. It is God's calling. It is God who called. And in the New Testament, no, yung calling is determined and affirmed by what? By the desire to serve and by their qualification. Is stated in 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter 1. So, paano tayo pumipili ng mga office sa church? Tinitingnan natin yung qualification nila. Sinusuri natin sila sa 1 Timothy chapter 3, Titus chapter 1. At kinikilala sila ng iglesia. Kung sila nga ba ay nararapat sa tungkulin ng pagiging pastor o pagiging diakono ng iglesia. And I believe na ang sinamang tinawag sa ganitong klase ng tungkulin na hindi naghahanap ng kapangyarihan, hindi naghahanap ng prestige, hindi niya gusto yung tungkulin na yan para siya makapag-command.
At para humanap ng paggalang. Siya nandyan para maglingkod at makatulong. Anybody who is in this office na hindi qualified, magmamanifest din yan sa kanyang karakter later. Di ba? Merong mga naging pastor, meron din mga naging diakono, na later on nakita na hindi siya karapat-dapat. Nag-manifest Hindi kasi talaga siya pumasa sa 1 Timothy chapter 3 at saka sa Titus chapter 1. Nagmamanifest yun later Ilalabas at ilalabas mo yung tunay mong kulay. Alam mo, pagka nandiyan ka sa trabaho na yan na hindi ka talaga para dyan, dalawa lang pwede mangyari. Either, sisirain mo ang gawain, yung gawain ang sisira sa'yo. Pero ang totoong mga leaders na tinawag ng Panginoon at inilagay sa iglesia, sila'y pagpapala. Hindi sila burden. Hindi sila kabigatan. Sila'y asset. Hindi sila liability. Sila'y regalo. Hindi sila culpability sa iglesia ng Panginoon. Bakit? Nilagay sila dyan para parangalan ng Panginoon. No? At inilagay sila dyan para maglingkod bilang isang taong nagkaroon ng privilege to do as a special task for His glory. It is a selected ministry. It is a solemn, it is a shared, it is a serving and selected ministry. Last but not the least, it is a separated ministry. The servants of God must be totally committed to their task. Sabi doon sa verse 7a, and you and your sons with you shall guard your priesthood for all that concerns the altar and that is within the veil, you shall serve. No. So, Aaron and his sons were called for exclusive service. Ano yung exclusive service? Protect the areas and the items within the veil. So, ang trabaho nila doon sa loob ng tabing. Sila ang bahala doon. No? Yun ang kanilang gagawin. Very exclusive yan sa kanila. Walang pwedeng gumawa ng kanilang trabaho. Walang pwedeng pumalit sa kanila. Sa bagong tipanan, mga kapatid, wala nang mga Levita. Wala na rin si Aaron. No? Meron pa rin pangalang Aaron. No? Yan, pangalan, di ba? Si Aaron. No? No, asawa ni Chel. Di ba? Pero, wala na yung Aaronic priesthood. Wala na yun. Tapos na yun. Nung dumating si Kristo, pinulfill na ni Christ ang lahat ng yan. Sa bagong tipanan, ang iglesia, no, ay merong eksklusibong tungkulin para sa Diyos. So, if we are going to apply this principle of separation and exclusivity in the New Testament, we can say that this is true to all. True to all. Not just for pastors. Not just for deacons. No? But true to all disciples of Christ. Bakit? Lahat tayo rito, kung totoong Christian ka, lahat tayo tinawag ng Diyos. Lahat tayo ay hinirang ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutang ito. No? Lahat tayo ay tumanggap ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Kaya lahat tayo dapat dedicated ang buhay natin para sa kanyang simulain at sa kanyang paglilingkod. Lahat tayo. No? Hindi na tayo nag-o-offer ngayon ng mga animal sacrifices. Wala na yon. Ano nang i-o-offer natin? Ano na? Romans chapter 12, verse 1. Ano yun? I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.
It means whether we eat or drink or whatever we do it as our service, as our worship for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. So, dapat ganun tayong lahat. Hindi pa pwede na ang nagsasabing Christian, yung isang paa niya nasa Panginoon at yung isang paa niya nasa kamunduhan. Pag ganyan siya, pag naglakad siya, sakang. 'Di ba? Kasi nasa kamunduhan. Yung isa naman nandoon sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo paano maglakad 'yan. Masagwa. No? Hindi magandang tingnan. Dapat buong-buo ang ating paglilingkod. No? Hindi kalahati lang. Kaya that's why, brethren, I believe that tayo maging yung worship natin, di ba? We are doing this for the whole day because we believe on the Lord's day. We don't believe on the Lord's half day. No? It's a Lord's day. This is the day of the Lord. So, it is a separated ministry. Now, in closing, ang punto ko mga kapatid, babalikan ko lang yung message kanina. We have ministry because of God's mercy. Bakit tayo naglilingkod? Dahil sa awa ng Diyos. Kinaawaan niya tayo. Hindi tayo nandito dahil wala tayong magawa. Hindi tayo nandito dahil prestige. No. Kung gusto mo ng prestige, edi, wag na. Walang prestige sa church. No? Walang prestige, walang may tuturing na exalted status sa church. Everybody here is servant. No? Everybody is servant. Kaya pinag-usapan doon sa, 'di ba, doon sa worldliness kahapon yung clothing, yung diniscuss ni pangalan nito, ni Aris. Meron doon ang sinabi na yung mga babae daw, 'di ba? Huwag kang yung braided hair, no? Alam mo yung braided hair? Hindi sinabi na masama magkaroon ng braided hair. Ang sabi, kasi pag binasa mo yung braided hair with gold and pearl. No? Nilalagyan nila ng perlas at ng ginto yung kanilang hair. Bakit? To show to the people in the church that we are rich, We are socially exalted among you. Sabi ni Paul, walang ganyan. Tanggalin nyo yan. Pagdating sa church, mayaman kayo sa labas, manager kayo sa labas, kilala kayo sa lipunan sa labas. Pagdating sa church, lahat tayo pare-pareho. Servant tayong lahat. Tama? Tayo nagkaroon ng ministeryo dahil sa awa ng Diyos. God's mercy. Minsan isang araw, lumapit kay Napoleon Bonaparte. Si Napoleon ay emperor ng Pransya noong panahon na yun, isang kilalang tao, no? Sikat at conqueror. At humiling siya na patawarin ang kanyang anak na lalaki. At sabi nung emperor, tika muna, mukhang yung anak mo, malaki ang nagawang kasalanan. At hindi lang niya isang beses ginawa. Ginawa niya ito ng 2 beses, kaya ang parusa sa kanya ay kamatayan. Dahil justice demanded death. Pero sabi ng nanay kay Napoleon, sabi niya, Emperor, I don't ask for justice. I plead for mercy. I don't ask for justice. I plead for mercy. Sabi ni Emperor Napoleon, but your son does not deserve mercy. Hindi siya nararapat na kaawaan sa pag gumawa siya ng kasalanan. Sabi nung nanay, kaya nga po ako humihingi ng awa eh. Kasi kung siya ay hindi deserving ng mercy, no? Hindi mercy ang hihingin ko sa inyo. Alam ko hindi siya deserving ng mercy, that's why I'm asking mercy to please
give to him. And then, of course, the emperor, nag-isip and then ibinigay niya yung mercy sa babaeng ito at doon sa anak at hindi na ito naparusahan. He spared the woman's sons. Pero, ganyan din yung ginawa ng Diyos sa atin, di ba? God redeemed us through Christ out of mercy. Ang pagkakaiba lang, hindi sinacrifice ng Diyos yung kanyang justice. No? Yung justice niya ay ibinagsak niya sa kanyang anak na si Jesus para yung tayo naman ay mapatawad at hindi na maparusahan. So, isipin natin maigi yung bagay na yun. We receive mercy. Jesus Christ received justice from God. Kung hindi nangyari yon, we receive God's justice and then we will all go to hell. But we receive God's mercy and Jesus Christ received God's justice. And therefore, let us serve Him wholeheartedly and joyfully as an expression of our gratitude to Him. Let us pray. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na amin pong napagbulayan ngayon pong umagang ito. At salamat sa pagtuturo mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na talagang tumanggap ng iyong justice. At dahil doon, na-spare kami sa punishment at ang tinanggap namin ay yung mercy. And therefore, understanding this truth, realizing this wonderful blessing should all the more encourage us to be faithful in our service to you. Panginoon, marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.